Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami ngayong gabi para magpuri sa Panginoon dahil ang Diyos po natin ay buhay. Amen! Woo! Hallelujah! I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Do you believe it, church? My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, let's lift a banner. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. He lives. My Redeemer lives. Our Redeemer is alive. My Redeemer lives. Yes, let's celebrate His presence and His finished work on the cross. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, let's lift Him up in this place. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, He lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Come on, let's declare it. He lives. Hallelujah. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, let's sing it to the Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Yes, He lives. Come on, declare it, church. He is alive forevermore. He conquered the grave and the death. Woo! Hallelujah. My Redeemer lives. 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 My He lives forevermore. Blessed be your name, Jesus. Let's praise Him. Let's bless Him. He is alive forevermore. Hallelujah. He conquered death and the grave, and He is alive. And He is here in our midst. Let's enthrone Him. Let's crown Him King of Kings and Lord of Lords. Jesus, inhabit the praises of your people. Live in our praises. We magnify your presence, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. Sing it with me. And as we worship Him,
your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Yes, Lord. You are welcome in this place, God. Take your place of honor. Jesus, we enthrone you. Let's proclaim He is King. We proclaim you are King. He is standing here in our midst. Standing here in the midst of us. We raise you up in our praise. Come on, let's worship Him. Let's build a throne for Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build our throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come on, church, lift up your voices. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Nothing compares to the promise we have in you. Hallelujah. Ladies, sing it. My Jesus. He's our Savior. For there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. All the men, let's join them. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty belongs to the Lord. Majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of at the name of Jesus. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Nothing compares to the promise we have in Jesus. Ladies, sing it again. My Jesus, my Savior. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days. I want to praise the wonders of your mighty love. Let's declare together, He is my comfort, my comfort, my shelter,
tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's worship Him. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, forever I love you. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, forever I love you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's praise Him. Shout to the Lord. Shout to the Lord. We bless you, Lord. We bless you, Father. We give you praise, oh God. Come on, lift up your voices. Hallelujah. Shout to the Lord. He is our Savior. He is our Redeemer. He is our Comforter. Hallelujah. He is my shelter. All power and authority. Oh, riches and dominion belongs to you, Jesus. Worship Him. Lift up your voices. Worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. You are the mighty God. You are the everlasting Father. Hallelujah. We glorify you, Jesus. We glorify your name. We honor you, Lord.
conquered death and hell. You are alive forevermore. Let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Lord, we can't help but lift our voices and shout to the Lord as we join all creation, God, all the living, O Lord, to praise your name. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we join all your creation in praising you, in recognizing, oh God, that you are our great God and Creator, that you are our Heavenly Father. Hallelujah. You are the one who gave us breath and strength and being, oh God. Hallelujah. In you, Lord, we move and have our being. We worship you. We bless you, Lord. You are worthy of all those praises and worship, oh God, and thanksgiving. All the honor that is due your name, Lord, we give you tonight. Hallelujah. Continue, Lord, to overshadow us with your presence, with your Holy Spirit, as we continue, Lord, to soak ourselves, Lord, into your presence. As we have entered, oh God, as we have entered, Lord, your courtroom, Lord God, your throne room. God, we want to commune with you. We want to talk to you, Lord God. We want to wait upon you, Lord, to hear from you, Lord, tonight. We want to seek your face, oh God. We want to hear your voice, oh God. Lord, we are ready to what you're going to say, Lord, tonight. And Lord, as we also devote some time, Lord, to pray, Lord, anoint us, anoint our lips, anoint our hands, Lord, that are lifted up to you, Lord God. Hallelujah. Let our prayers be an evening sacrifice to you. Let our praises, God, let our singing, O Lord, Lord, bless you, God. Hallelujah. Lord, patuloy ka pong mangusap sa aming gawain, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Even those who are joining us, Lord, online, continue to, Lord, to touch them. Reach them out, Lord, with your presence, Lord, tonight. Let them feel that you are also with them, Lord. Saan man po sila naroroon, Panginoon.
kasama po nila ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Even as they have also worship with us, God, alam po namin, Panginoon, na ang presensya mo, Lord God, ay kasama namin, Panginoon. You are in our midst, O Lord. Here in our church, physically, Panginoon, online, you are in our midst, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa gagawin mo sa amin, Panginoon. And we give you all the praise, the glory, God, for your goodness and your faithfulness, Lord, for you are great and greatly to be praised. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we praise the Lord tonight for our backup singers. Hallelujah. Thank you so much, praise team. Medyo iba po yung ating format ng prayer meeting natin because ang desire po natin ay makapag-train po ng marami pang manggagawa. And we feel that it's not enough na Sunday lang po nagagamit yung mga talento ng ating mga singers, ating mga musicians. So nag-propose po ako na even sa prayer meeting po ay makasama natin sila para sila po ay lalong mahasa sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. So last Sunday po ay pinag-usapan po natin yung purpose kung bakit po naparito ang Panginoong Jesus sa mundo bilang isang tao, no? At nakita po natin na yung 7 reasons. Marami pa pong iba doon, but this is not an exhaustive list. Pero ang ganda po ng mga pinag-usapan po natin na si Jesus Christ po ay naparito to fulfill the Old Testament prophecies, types, symbols, foreshadows about Him. Sabi po ni Jesus, I have come not to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. Minsan nagkakaroon po tayo ng kalituhan doon sa mga words na yun ni Jesus Christ. Hindi po ibig sabihin na finu-fulfill ni Jesus Christ yung law, yung Old Testament, ay ini-introduce niya sa atin yon, na yun pa rin yung susundin natin or susundan natin. What is actually saying there is, ifo-fulfill na niya kasi sa kanya na magtatapos yung Old Covenant. Kaya pinag-usapan din po natin that Jesus came to establish, for God to establish a new covenant through Him, through His sacrifice, through His blood. No? At naparito si Jesus Christ to preach the kingdom of God. Dahil yung kingdom of God is invisible, nung dumating po si Jesus as a man, and He is also God, filled with the Holy Spirit. Kaya nga po, nakakatuwa pong isipin na si Jesus Christ po, nung siya po ay naririto, all the fullness of God dwells in His body. No? Dwells in His body. Kaya po talagang nakaka-amaze po na si Jesus Christ po ay dumating para ipakita sa atin yung realidad na merong spiritual realm. Na ang mundong ito ay this is not just the world that we have here, pero meron pa pong spiritual world. Pinakita sa atin ni Jesus yung reality ng life after death. Na ang mga bagay na naririto sa lupa ay lilipas po ito. Ito po ay magtatapos. Pero yung mga bagay po sa kabilang buhay, ito po ay eternal. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung pag-aaralan po natin yung mga preaching, teaching ni Jesus Christ, it's all about investing, prioritizing yung pong eternal life natin, yung life after death natin, na tayo po ay maghanda para sa buhay natin sa kabila, sa pagtawid natin sa kabilang buhay. Ngayon ay physical tayo, but when we die, tayo po ay aalis dito sa katawang lupa na to, and we will go to that spiritual realm kung saan yung soul po natin ay mabubuhay magpakailan-kailan pa man. Kaya napakahalaga na hindi lang natin maintindihan sa pamamagitan ng messages ni Jesus Christ na mayroong kingdom of God. Dumating din po siya to seek and save the lost. Dumating po si Jesus Christ para ialay ang kanyang buhay, to be our Savior, para po hanapin, tipunin, at iligtas yung mga naliligaw.
that is not only speaking about the lost sheep of the nation Israel. Hindi lang po yung mga Hudyo ang tinutukoy doon na hinahanap niya. Kung titingnan niyo po yung ministry ni Jesus Christ, nagpunta din po siya sa mga Gentiles, no? Na-save po yung centurion. Nakita po natin, pinuri po niya yung faith ng Roman centurion. Pinuri din po niya yung faith ng Canaanite woman na lumapit sa kanya, requesting for healing para sa kanyang daughter. No, si Jesus Christ ay bumisita din po sa mga karatig na mga cities, no, na hindi po sakop ng nation of Israel para ipakita po yung fulfillment ng promise ni God that all the families, all the nations of the earth will be blessed through Him. Di ba kay Abraham niya pinramis yun? That's the call of Abraham sa chapter 12 ng Genesis, and it was fulfilled in the life of Jesus. Because wala naman pong ibang Hudyo na talagang nagbigay ng significance o nag-contribute ng malaki in the history of the world. But it is the Lord Jesus Christ, the Lord and Savior who came here more than 2,000 years ago. Siya po yung fulfillment ng lahat ng mga pangako ng Diyos in the Old Testament. And sabi po natin, si Jesus Christ, siya din po yung ating naging example. Jesus Christ came here as a man, as a human being, para ipakita po sa atin na siya po yung ating magiging example. Si Adam, yung unang tao, he failed. Hindi siya naging obedient sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan ni Adam at yung mga sumunod na henerasyon, yung mga anak niya, hanggang sa atin, no? Dala-dala po natin yung consequence ng sin, disobedience ni Adam. Through one man, sin entered the world. Through one man, lahat na tayo nadamay. Yung buong humanity, nadamay po dun sa consequence na yon. Naging po tayong makasalanan. O may sin nature po tayo na taglay sa ating sarili. Kaya lahat po ng ipinapanganak sa mundong ito, bagamat sasabihin po natin na sila po ay walang kasalanan, dala po nila yung sinful nature ni Adam. Kaya kung papansinin niyo po ang tao, kahit hindi niyo turuang gumawa ng masama, makikita niyo po ang mga bata, yan po ay inclined. Merong pong force na laging magtutulak sa atin para i-disobey si God. No? Kaya tayo po, dumating si Jesus Christ as a man to redeem us, to redeem Adam. Yung failure ni Adam, ni-redeem ni Jesus Christ. Jesus came as a man, 100% human being, para yung hindi nagawa ni Adam ay magawa niya. Ang hindi natin nagawa para maging obedient, para mag-serve, para i-please si God, ginawa pong lahat ni Jesus Christ. He became obedient to the Father, to the will of God. Tapos ang sabi pa po doon, He was tempted in every way, yet without sin. Jesus lived a perfect, righteous, and holy life so that yung achievement niya ay ma-share po niya sa atin. Lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ, by our faith, yung pong righteousness na pinaghirapan ni Jesus Christ, yung obedience niya sa Father, ay ibinibigay po niya sa atin. Kinuha ni Jesus Christ yung ating failures. Kinuha ni Jesus Christ. Yun po yung inaawit natin kanina eh. He has taken away our sin. He has taken away our shame. He has taken away our pain, our sorrows. Lahat po kinuha ni Jesus Christ. When He died on the cross, kinuha niya lahat. Lahat ng failures na yon ni Adam. Lahat ng tao, kinuha po niya yung penalty ng ating mga kasalanan. At doon po sa cross
ay nagkaroon ng divine exchange. Na ang sino mang manampalataya kay Jesus Christ, kinukuha ni Jesus Christ yung ating sin, yung ating shame, yung ating pain, at ang binibigay po ni Jesus Christ ay yung life, everlasting life. Yung right for us to become children of God. Yung healing, deliverance, lahat po yun ay ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. When He shouted, "It is finished," it means so much. Yung word po na yun, "It is finished," yung phrase na yun, yung sentence na yun, it means so much. It means so much na tinapos na ng Panginoon, natapos niya ng matagumpay ang kanyang misyon. Tinapos na niya lahat ng requirements of the law in the Old Testament. Tinapos na niya ang way of salvation natin. Jesus, though He died on the cross, He was victorious. He also finished the work of Satan on the cross. He defeated the enemy on the cross. Kaya po, gusto ko pong konti pag-usapan natin yung humanity ni Jesus Christ. Yung last point na yun, na Jesus came to be our example. Kasi napakalaking encouragement po yun sa atin. Kasi lagi nating sinasabi, no, tao lang ako. Tao lang ako. Lagi nating sinasabi yung tao lang ako. Lalo na yung mga punto na tayo ay pumapalpak, nag-fail, nagkakamali, nagkakasala, sasabihin natin, kasi tao lang ako. And it is true. Tao lang po tayo. Pero wag na ho natin kakalimutan, si Jesus Christ, tao lang din nung dumating siya dito. Punta po tayo sa Philippians. Thank you, Simon. Si Simon po ngayon, isa nating trainee sa sa ating tech ay siya po ngayon na nagsa-serve sa atin ngayon. Siya po pumipihit. Pag-pray natin si Charles, meron po siyang sore eye, so mamaya isama natin siya sa prayer. Si Kuya Mark naman ay may pasok ngayon. So we thank the Lord for the life of Simon na meron tayong nagtitech ngayon, okay? So punta po tayo sa Philippians chapter 2. Okay? Sabi po dun sa verse 5, dito pa lang sabi doon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ibig sabihin nun? Tularan natin yung kaisipan ni Jesus Christ. Hindi lang niya ibig sabihin dito na let this mind be in you na kunin natin yung mind ni Jesus Christ. But ang ibig din nitong sabihin ay tularan natin kung paano mag-isip si Jesus Christ. Sabi po niya rito, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Now, sinasabi po dun sa verse 6 na bagamat si Jesus Christ po is in His very nature God. Yan po ang pagkakasabi ho sa ibang translation. In His very nature is God. God po si Jesus Christ. No? Pero, ang sabi doon, did not consider it robbery to be equal with God. Hindi ho niya pinanghawakan yung pagiging kapantay ng Diyos. Yung pagiging Diyos po niya, yung posisyon po niya bilang Diyos ay hindi po niya pinanghawakan. Sa verse 7, sabi doon, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Bagamat si Jesus po ay Diyos, hindi ho siya kumapit doon sa posisyon na yun. Ang sinasabi po doon ay willingly He set aside.
Now, may ibang mga translation dito, lalo na doon sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi doon, hinubad. Hinubad ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos. Now, siguro hindi po yun ang ang appropriate na term na gamitin natin dito, no? Because nung si Kristo po ay dumating sa lupa, siya po ay nanatiling Diyos. Nanatili po pa rin siyang Diyos. Bagamat siya po ay nasa katawang tao, siya po ay yung pagiging Diyos po niya ay patuloy po. Ito po ay nagpatuloy. No? Hindi naman po mawawala yun sa Kanya. Kundi ano pong nangyari dito? Ano pong ginawa ni Jesus Christ? Ganito pong nangyari, isinet aside po niya willingly, isinantabi po niya, sinet aside po niya ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. At deliberately, in His own decision, hindi po niya ginamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Ganun po nagpakumbaba si Jesus Christ. He is both humble and meek. Yung humble ay alam mo ang posisyon mo, pero nagpakababa ka. You stoop down. Okay? Bumaba ka doon sa iyong luklukan. Ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. Bagamat napaka-lofty and high ng kanyang position being God, bilang creator ng universe na ito, bumaba po siya sa kanyang trono at nagkatawang tao po siya. That's humility. Pero yung meekness, ang ibig sabihin po, bagamat siya po ay powerful, hindi po niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Siya po ay talagang totoong tao na nandito po sa earth. Kaya wala ho kayong makikita sa buong kwento ng kasaysayan ni Jesus Christ when He walked on earth. Wala po kayong mababasa dyan. Bagamat siya po ay nagmilagro, wala ho kayong mababasa na ina-attribute po mismo sa sariling kapangyarihan ni Jesus Christ yung mga miracles na yon. Paano po nagawa ni Jesus Christ lahat ng mga ginawa niya? Tao siya eh. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya. Talagang 100% human being siya. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ho ginamit yung power niya. He set aside His glory. He is just a human being nung nandito po siya sa earth. So paano niya na-accomplish lahat ng mga task? Paano siya nakapag-miracles? Paano siya namuhay ng matuwid at may kabanalan at obedience sa kanyang Ama? Alam niyo po, nagawa ho lahat ni Jesus yon because of the presence and the power of the Holy Spirit in His life. Nagawa po lahat ni Jesus yun because of the Holy Spirit. Si Jesus Christ po ay nag-rely sa Holy Spirit. Kaya po niya nagawa yung mga miracles na yun. Nakikita po natin, doon pa lamang po sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, involved na ang Holy Spirit. Punta po tayo doon sa sa Matthew chapter 1. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 18, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the," ayun no, nakalagay Holy Spirit, child of the Holy Spirit. "Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example," para hindi raw po mapahiya si Mary, "was minded to put her away secretly." Hihiwalayan niya po ng pasikreto si Maria. Verse 20, "But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife,
For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Joseph, huwag kang matakot na tuluyan mo na mapangasawa si Maria sapagkat ang dinadala niyang anak, ang ipinagbubuntis niya ay mula sa Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet Isaiah, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Mga kapatid, napakalinaw po no? Pinangalanan po si Jesus Christ na Emmanuel because yung ipinagdadalang tao ni Maria, sabi doon, God with us. Diyos daw po yun. Diyos yung dinadalang tao ni Maria. Hindi po si Joseph ang tatay ng bata. But it was the Holy Spirit. Kung babasahin din po natin yung account ni Luke about the birth of Jesus Christ, ang sabi po doon, si Maria, nagugulumihanan siya sa balita ng anghel sa kanya na paano mangyayari na ako ay mabubuntis. Wala pang nangyayari sa amin ni Joseph. Pero ang sabi po ng angel, the Holy Spirit will overshadow you. Lulukuban ka ng banal na espiritu. Kaya makita po natin na yung birth ni Jesus Christ ay supernatural. Supernatural po. Ang Holy Spirit po ay involved na sa buhay ni Jesus Christ nung siya ay ipinagdadalang tao pa lang. Hanggang siya po ay lumalaki, ang Holy Spirit po ay kasama ni Jesus Christ. And in His baptism, sa chapter 3 po ng Matthew, nakita po natin, ang Holy Spirit po ay bumaba kay Jesus Christ in a form of a dove. Ang sabi po dito, sa verse 16, when He had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tapos sa chapter 4, verse 1, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. From that time on, na si Jesus Christ po ay nabaptize at yung banal na Espiritu ay bumaba sa Kanya, eto na po, ang Holy Spirit na ang nag-guide sa Kanya. Tao si Jesus Christ, pero tingnan po natin, Jesus was led up by the Spirit. Imagine nyo yun? Si Jesus Christ ginaguide ng Holy Spirit. Doon sa wilderness, na pagtagumpayan ni Jesus Christ yung temptation ng kaaway because, sabi po natin, kasi nilabanan ni Jesus Christ ng memory verse. Diba? Totoo naman yun. Totoo naman po yun na napagtagumpayan ni Jesus Christ yung mga temptation because of the Word of God. No, lagi niya kino-quote, it is written, it is written. Pero, more than anything else, dapat makita natin na napagtagumpayan ni Jesus Christ yung mga temptation. Why? Ayun verse 1, Jesus was led by the Holy Spirit. Jesus was filled with the Holy Spirit. Kaya tingnan nyo po, nung natapos po yung yung temptation ni Jesus Christ, siya po ay puspos, punong-puno po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi po dito,
Sa verse 10, and Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, pinakita po dito na si Jesus Christ po ay napagtagumpayan po niya yung temptation ng kaaway, pero gusto ko po yun puntahan natin doon sa kabilang aklat kay Luke, na talagang sinabi doon na after nung temptation ni Jesus Christ, he was full with the power of the Holy Spirit. Tingnan natin sa chapter 4 ng Luke. Ayan, yan po. So Luke chapter 4, same story, yung temptation ni Jesus Christ. Sa verse 1, then Jesus being filled with the Holy Spirit. Ito yung version ni Luke, no? Luke chapter 4, sabi doon, then Jesus being filled with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. At doon po siya tinempt ng devil. Now, doon sa verse 14, after the temptation, ang sabi po, then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Ayun na po. Tapos, eto na. Chapter 4, verse 18, eto na po yung bumalik na si Jesus Christ doon sa Galilee, sa hometown niya, sa Nazareth. Binasa niya yung scroll ni Isaiah. Sabi po niya doon sa verse 18, ito yung binasa niya. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. So, siguro na-explain ko na to dati, pero skip ko na lang po muna. Ang ganda kasi ng historical background niyan kung bakit lumaki yung mga mata ng mga tao nung umupo siya. Pero ito yung gusto ko tingnan natin. Sa verse 21, sabi niya, he began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Yung binasa niyang Isaiah na yon, na the Spirit of the Lord is upon me, sinasabi ni Jesus Christ, na fulfilled na ngayon. Yung prophecy ni Isaiah, why? Ako, nangyari sa akin. I am filled with the Holy Spirit. I am filled with the Holy Spirit. I am full of the power of the Holy Spirit. Hallelujah. And Jesus, after that, ayun na po, He went from town, from cities, at ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Exactly yung mission niya. Ayan, na inanoint siya ng Holy Spirit to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim freedom, liberty to the captives, recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Doon lang umikot di po ba? Yung ministry ni Jesus Christ, kung saan pumunta si Jesus Christ, anong ginagawa niya? He preached the gospel, the kingdom, the gospel of the kingdom of God. Wherever Jesus go, Jesus healed the sick. Wherever Jesus go, pinapalayas po niya yung mga demonyo, pinapalaya po niya. May mga deliverance po na nangyayari. Yung mga oppressed by the demons, pinapalaya po ni Jesus Christ. Tignan po natin yung Book of Acts, chapter 10, to summarize yung life ni Jesus Christ. Chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth. Kasi di ba, pag-aralan natin nung Sunday, wala namang palang apelyido yung mga tao noon. Parang ang ano nila dati, ginagamit nila, either yung pangalan ng tao, tapos son of either yung mother or yung father. Halimbawa,
Jesus, son of Joseph, son of Mary. Ganun po. Tapos, dahil minsan may mga magkakaparehas ng pangalan sa ibang mga town, ginagamit din nila yung pangalan nung town. Kaya nakalagay dito, Jesus of Nazareth. Ibig sabihin, may kaparehas siyang pangalan sa ibang lugar. To be more specific, Jesus of Nazareth. Ito yung pagiging tao ni Jesus Christ. The historical Jesus. Na totoong merong isang Jesus na tao na taga Nazareth. Ito po yun, Jesus of Nazareth. Pero, ano sabi dito? That man, that Jesus of Nazareth, yung tao na yan, na anak ni Maria at ni Jose, na kilala po ng mga kapitbahay nila. God anointed that Jesus. God anointed that man with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. That's the summary of the life of Jesus. In that one verse, sinasabi po na yung tao na si Jesus, inanoint siya, pinuspos siya ng Holy Spirit at ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At yun, humayo si Jesus Christ, gumawa ng mabuti, pinagaling ang mga may sakit, pinalaya yung mga oppressed by the devil, for God was with him. Mga kapatid, totoong tao lang tayo. Totoo yun. Bilang tao, ang ibig sabihin natin no, na tao tayo, marupok, mahina, di ba? Yun po tayo eh. Yun yung kaakibat ng pagiging tao natin. Meron tayong limitasyon. Yung ating kaalaman, yung ating kakayahan, lahat yan may limitasyon. Di ba? May mga bagay tayong hindi magagawa. Pero sa kabila po ng pagiging tao natin, pagiging mahina natin, merong hong Holy Spirit na inilagay sa atin ng Panginoon na kung papaano niya nilid si Jesus Christ, papaano po niya ginaid si Jesus Christ, papaano po niya pinuspos ng kapangyarihan si Jesus Christ, ay po pwede rin po niyang gawin sa atin. Jesus is our example. Pinakita po ng Diyos na dumating si Jesus Christ sa mundong ito bilang tao para makita natin, makarelate tayo sa Kanya. That's the beauty of the Bible. Wala ho kayong mababasa dito na anumang bagay na para bang ang hirap naman na hindi kayo makarelate. Kasi pag binasa nyo yung Bible, yung mga tao dito makasalanan din. Di ba? Tao rin sila eh. Kung ano yung mga kapalpakan natin ngayon, yung mga failures natin, naranasan din nila. Taong-tao yan. Yung mga followers ni God, yung mga believers ni God, lahat yan mga tao lang din na katulad natin na napakaganda, napaka-transparent ng Bible kasi pati yung mga kasalanan nila, mga kapalpakan nila, lahat na isama dito. Ibig sabihin, tayo ngayon na nagbabasa ng Bible, tayo ngayon na nagsasabi na tao lang ako, makakarelate tayo sa kanila. Na kung papaano ginamit sila ng Panginoon, na tao sila, imperfect people, tayo rin imperfect, pwede rin tayo gamitin ng Panginoon. Tama? Pag nagbasa ka ng Bible, makakarelate ka. Kasi makikita mo yung sarili mo eh. Yung mga kahinaan natin, makikita natin sa mga Bible characters. At kay Jesus Christ, bilang He is the last Adam, dumating siya para i-redeem yung failure ni Adam. So tayo po, na mga anak ni Adam, kapag tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, yung righteousness ni Jesus Christ, binibigay niya sa atin. At hindi lang yun. He is also giving us the Holy Spirit na siya po ay sasama sa atin. The Holy Spirit will abide in us
to lead us, to guide us, to sanctify us. Nandyan ho ang Holy Spirit para tulungan po tayo, to comfort us, to be our helper. Para lahat po ng misyon na ibinigay sa atin ng Diyos ay magampanan po natin. Para po tayo ay mag-succeed. Kaya imbis na i-magnify natin yung pagiging tao natin, ang sabihin natin, the Holy Spirit lives in me. I am filled with the power of the Holy Spirit. Yung po yung maging bukang bibig natin. Hindi po yung tao lang ako. Totoo yun, tao lang tayo. Pero hindi yun ang pangahawakan natin, hindi yung pagiging tao natin. Hindi yun ang imamagnify natin sa buhay natin, yung mga weaknesses natin. Ang imamagnify at i-glorify natin sa buhay natin, ako ay iniligtas ni Jesus. I have the righteousness of Jesus Christ. I have eternal life. I am a child of God. The Holy Spirit lives in me. I am filled with the power of the Holy Spirit. I can do all things through Christ who gives me strength. Yon ang i-confess natin. Amen. Yun po. Kasi hindi tayo magtatagumpay sa sarili nating kalakasan. Hindi naman pinapa-accomplish sa atin ni God yung misyon na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Hindi. Kundi sa pamamagitan po ng power, ng presence ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Hindi natin kaya yan. It is with the power of the Holy Spirit na magagawa natin yan. Kaya mga kapatid, mahina tayo. Sabi natin marupok tayo. Pero alam nyo po ba, magsasucceed tayo bilang mga Kristiyano. Yan ang panghawakan natin. Ma-overcome din natin yung mga weaknesses na yan, yung mga kasalanan natin, yung mga habits natin na yan. Ma-overcome natin yan. Why? Meron tayong katulong na makapangyarihan. And that is the Holy Spirit. Amen? Yung mga struggles natin, yung mga battles natin, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Holy Spirit. He is powerful. Kasama mo ang Diyos. In the presence of the Holy Spirit. Kasama natin siya. Kaya, wag ho nating isipin, alisin na natin sa kaisipan natin yung failure tayo. Na hindi natin maaabot yung mga pangako ng Diyos, na hindi tayo gagamitin ng No. Hindi ho yan. Alisin na ho natin sa isip natin yan. Ang panghawakan po natin, because we have the Holy Spirit leading us, guiding us, empowering us, magagawa po natin. Magsasucceed po tayo. Magiging holy po tayo. Magiging righteous po tayo. Magiging pure po tayo. Ma-accomplish natin yung mga gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Magtatagumpay tayo. We will finish well. Why? Because of the Holy Spirit. And as we look to Jesus, the author and the finisher of our faith, habang tumatakbo po tayo, sabi po sa Hebrews chapter 12, habang tumatakbo tayo as we are journeying with God sa ating faith with Him, diretso lang. Tingin ka lang kay Jesus Christ. Bakit? Siya yung example natin eh. Siya yung example natin. Kung ano yung mga nangyari sa buhay ni Jesus Christ, tingin lang tayo sa Kanya. And for sure, marireach natin yung finish line successfully. Sabi po, tinan nyo to ha, punta tayo, last na lang po na verse, to encourage us. Kaya kahit ano pong mga problema dumating sa buhay natin, ano man po yung mga pagsubok na dumating sa atin, magtatagumpay tayo. Minsan nagpe-fail tayo, minsan matatakot tayo, diretso lang tayo. Diba? Tingnan nyo po ito. This is a very great encouragement sa atin. Chapter 1 of Ephesians. Sabi po dito, nahanap ko po yung yung eksaktong verse eh. Yan. So, Ephesians chapter 1, verse 13. In Him, you also trusted after you heard the word of truth,
the gospel of your salvation, in whom also, having believed, nung tayo daw po ay nanampalataya sa Panginoon, nung narinig natin yung mabuting balita, sabi dito, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You were sealed. Tinatakan ka na ng Panginoon. Kaya, sabi ni Jesus Christ, my property. My property. Mine. Tinatakan na po tayo. Yung Holy Spirit, yung ipinantatak sa atin. The fact na ang Holy Spirit ay nakatira sa ating mga puso, sa ating mga buhay, yan po yung seal ng Panginoon na tayo po ay mga anak niya, na tayo po ay sa Kanya. My property, sabi ng Panginoon sa atin. Verse 14, ito po ang napakagandang encouragement. Sabi niya, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory? Ibinigay daw niya ang Holy Spirit sa atin bilang guarantee nung mga pangako niya, yung mga mamanahin natin in the future, in heaven, lahat ho yun para may katibayan na lahat yon ay tutuparin ng Panginoon at hindi po siya, kumbaga, hindi magfe-fail ang Diyos sa kanyang pangako. Ibinigay po niya ang Holy Spirit sa atin as a guarantee na tutuparin ng Diyos lahat ng pangako niya. So from this time na hindi pa nangyayari lahat ng mga promises ng Panginoon kasi nasa earth pa tayo, nasa lupa pa tayo eh. So it will take some time para ma-reach natin yung finish line. Okay? Sa panahon na ito, na nandito po tayo, nagta-travel tayo sa earth na to at hinihintay natin yung fulfillment ng mga promises ni God na tayo ay dadalhin niya sa kanyang mansion in heaven, ibinigay niya ang Holy Spirit sa atin as a guarantee na mangyayari lahat ng promise niya. Kaya mga kapatid, alisin natin lahat ng fear natin. Fear of the future, fear natin na hindi tayo makakasama sa rapture. Lahat yan alisin natin sa isip natin. Why? You have the Holy Spirit eh. Nasa atin ang Holy Spirit na mag-lead, mag-guide, mag-empower sa atin. Siya ang guarantee ni God sa atin na lahat yan makakamtan natin yung promise ni God in the future. Parang ganito yan mga kapatid eh. Parang nagsangla ka. Para kang nagsangla ng alahas. Diba? O kaya nangutang ka sa isang lending company. Kunyari kay Sister Jackie, no, nangutang ka. Oo. Papera yan eh, no? So, syempre, ano ang guarantee para, 'di ba? Para na mababayaran mo. So, hihingi siya ngayon ng tinatawag na prenda. Yung guarantee. Oo. Kaya Sister Jackie daw wala ng prenda pagka ano. Oo. Tsaka minsan hindi niya na sinisingil. Oo. Oo. Minsan kinakalimutan na niya. Ayan. So pero tingnan nyo, ganun po yun eh. Parang kapag nangutang ka, ano ba yung assurance na babayaran mo? So yung mga lending company, humihingi po sila ng guarantor. Diba? Kasi kung hindi ka makabayad, yung guarantor mo, ang sisingilin nila, ang mananagot sa utang mo. Kaya wag ko kayo mag-guarantor. O kaya naman, kung hindi guarantor, yung pong prenda, something na valuable or kasing halaga nung inuutang mo, na kung hindi ka man makautang, at least meron ka ng may makukuha yung hindi lugi yung inutangan mo. O kaya nga kung hindi ka makabayad, meron siyang may maiiwan, 'di ba? So parang ganun po 'yun. Ang Holy Spirit, siya po yung prenda. Siya po yung guarantor at siya po yung iniwan ng Diyos na valuable possession na ang ibig sabihin, babayaran ko, tutuparin ko yung mga pangako ko. Ito ang guarantee. Kaya mga kapatid, alisin po natin yung any fear of the future na hindi tayo mapupunta sa heaven, magfe-fail tayo as a Christian. No.
You have the Holy Spirit. If you truly believe in Jesus Christ, magtatagumpay ka. Magkikita-kita tayo sa heaven. Or kung dumating si Jesus Christ, yung second coming ni Jesus Christ, sama-sama po tayong ira-rapture ni Lord. Amen? Kaya po, Jesus became our example. Kung ano po yung nangyari kay Jesus Christ, siya nakarating sa heaven, nagtagumpay si Jesus Christ, ganon din po tayo. Magagawa po natin yung ating mission and successfully makakarating tayo sa heaven. Glory to God. So, purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito, no, na si Jesus Christ po, He is our all and all. Hallelujah. Kaya tingin lang po tayo kay Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya po sa gabing ito, as we pray, let's look at Jesus. Ano man yung mga problemang dinadaanan mo ngayon, financial man yan, may sakit ka man, physically, emotionally, ano man yan, stress ka man, tired ka man, ano ba yan, mga pinagdadaanan mo ngayon, you can overcome that. You can overcome. Wag kang mawawala ng pag-asa, wag kang sasabihin mo na magi-give up ka. No. Kasi you have the Holy Spirit. Greater is He that is in you than he that is in the world. Yung demonyo na yan, wala, talunan na yan eh. Yung Holy Spirit na nakatira sa atin, nakasama natin, He is God Himself, powerful, meron tayong victory. Amen? So kailangan lang magtiwala tayo sa Panginoon, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon para mapagtagumpayan po natin lahat ng mga pagsubok, mga temptation, mga problema na dumarating sa buhay natin. At ang pangako nga ng Panginoon sa Corinthians, no, na God is faithful. He will not give us testings, no, trials na beyond our ability. But sabi niya, with those temptations, with those testings, God will also provide the escape, no, the way out para po mapagtagumpayan natin. Kaya magtiwala tayo sa Lord. Hindi ho yan ang destiny. Yung mga problema na yan, hindi yan ang destiny natin. Dumadaan lang tayo dyan. Dadaan lang yan. Ang destiny natin ay yung victory, yung glory na naghihintay po sa atin. Praise God. So, anointed with the Holy Spirit, let us pray tonight. Pag-pray po natin yung ating church service. Kasabay po niyan yung ating Sunday school at 9:15 to 9:45 ang ating pong adult Sunday school. Yan, kaya agahan nyo po every Sunday para talagang marami ho tayong ma-absorb na word ng Panginoon. Pag-pray natin yung growth ng ating church, yung quantity and quality. Pag-pray natin yung mga iba't ibang departments and ministries ng ating church. Pag-pray natin yung ating youth department for their finally this coming Friday. Pag-pray po natin yung ating preparation for our first anniversary. So, ang anniversary po natin ay January 15. Ayan, next year. So, ngayon po ay na po tayo. Handa tayo. Evangelization of San Juan City. Nagre-react si Bossing eh. Pag-pray po natin si Bossing. Hindi pa po namin i-reveal yung pangalan kasi sa kick-off, yan. May i-install natin sila. Yung grupo po ng ating anniversary steering committee. Ayan. So, code name Bossing. Ayan. Evangelization of San Juan City, especially yung mga surrounding barangays natin. Provision ng Panginoon sa ating church, sa mga needs natin, sa mga equipment, materials, or mga financial. At higit sa lahat po yung mga manggagawa. No? Gusto po natin na mag-train pa ng maraming workers. Outreach natin sa mga pulis, sa mga barangay, at yung iba pa pong mga institutions or lugar na gusto pong abutin ng Panginoon through our church. Yan po, pag-pray po natin yan. Yung pag-pray nyo po ako, si pastor, yung mga officers, yung mga workers natin, pag-pray po ninyo yung congregation natin or anyone na kaibigan nyo po sa ating church, kakilala nyo po, friend nyo po sa ating church, at alam nyo po na meron silang sakit, alam nyo po na meron po silang mga needs, no? Mga problemang pinagdadaanan, pray for them.
No? Pray for them. Pag-pray po natin yung provision ng Panginoon sa ating pong lahat. No, lalo na po yung mga papunta ng Thailand. Yung mga nag-iipon na hindi makaipon dahil gastos ng gastos. Yan, pag-pray po natin yan, mga kabataan natin. Okay, tapos pag-pray po natin, lastly, blessing ng Panginoon sa mga nagbibigay ng mga tithes nila, yung mga partners natin here and abroad na sumusuport po sa gawain ng Panginoon na kung paano nagiging generous po sila. Generously, pagpalain po sila ng Panginoon para lalo pa po silang maging joyful sa kanilang pagbigay at sa pag-support sa ating church. So, yan po yung mga ipag-pray natin tonight. So, you can find a place here. Meron po tayong mga rubber mat if you want to kneel down, if you want to pray standing or seated. So, pag-pray po tayo, sama-sama po tayo in one spirit. Pag-pray po natin yan. Kayo po na nasa online, nasaan man po kayo ngayon, nasa office nyo, nasa bahay po kayo, nasa daan po kayo, join us as we pray together. No? Ipa-flash po namin sa comment section itong mga prayer items natin. The Lord bless you as you pray. You are anointed to pray because you have the Holy Spirit. Amen.
sa presensya mo sa gabing ito, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, for listening to us, Lord God, for allowing us to pour out our hearts before you, Lord God, and allowing us, Lord, to enjoy your presence, God. Continue, Lord, to plant those words, oh God, sa aming mga puso, removing any fear, Panginoon, fear of anything, fear of the future, fear of problems, Panginoon, hanggang sa ang maiwan na lang sa amin ay ang fear of God. Hallelujah. You are great, Lord. Hallelujah, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. Let's sing it to the Lord. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Lift it up, great, great is the Lord in whom we have, yes, we have the victory. Amen. Hallelujah. He aids us. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. You alone, Lord, for you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Yes, Lord. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God. You alone. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Yes, Lord, you are great and greatly to be praised. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang mga papuri, pagluwalhati at pagsamba ng inyong mga anak sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. You are more than enough, Lord. Ano man ang dumating sa buhay namin, Panginoon, basta alam po namin, Panginoon, na kayo po ang aming kasama. Lord, we will overcome. We will succeed, Panginoon. Hallelujah. And all the promises of God will be fulfilled because of the power of the Holy Spirit in our lives. Hallelujah. Lahat po ng mga pangako niyo, Panginoon, even in the future, will all be fulfilled because the Holy Spirit is your guarantee, Panginoon. Salamat, Lord, sa assurance na kami po ay magtatagumpay bilang mga anak mo, na matatapos po namin, Panginoon, ang aming misyon. Victoriously, Panginoon, with flying colors, Lord, matatapos po namin ang finish line. And we will be able to say, we have fought a good fight of faith. We have kept the faith. We have finished the race. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Victory in Jesus because of the Holy Spirit. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa gabing ito sa ating prayer meeting. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Wednesday. This has become our ministry. Magkita-kita po tayo sa darating na Sunday sa ating mga services, sa ating Sunday school. The Lord bless you all. We love you with the love of the Lord.